Kung hindi namin sila sasagupain, baka magharirian dito si Benapon. Itay, teritoryo namin to. Sira talaga ang ulo mo. Pati tundo inaangkin mo. Hindi niyo ako naintindihan, Itay eh. Kilala kayong matapang na pulis dito sa atin. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Na may anak kayo sanduwag? Hindi ko mo umiiwas ka sa laban. Ang ibig sabihin, tuwag ka na. Ang sabihin mo, hinahanap na ng katawan mo ang pasagulo. Pati pag-aaral mo, pinabayaan mo na. Tama na, Itay! Kung lahat na lang ng ginagawa ko, mali para sa inyo, hayaan nyo, bukas na bukas, magpapare ako! Sige! Lumama ka! Ituloy mo, Itay! Para may iba naman! Total, manhid na ako sa mga gulpe mo eh! Kung kaya mo rin lang pumatay ng anak, iputok mo! Iputok mo, Itay! Adan! Kung hindi mo na ako kayang galangin bilang isang ama, respetuhin mo ako bilang isang pulis. Kung basta pulis ka lang, pinatulan na kita, Itay. Pero dahil sa magulang ko kayo, nandun pa rin ang pagrespeto ko. Anak, bakit? Kuya, saan ka pupunta? Tay, ano ba nangyari sa inyo ni Kuya? Pedring, ano na naman ba naging atraso ng anak mo? Yan! Yeah! My favorite! Hoy! Bunso! Huwag ka mag-ball dito! Shoot mo yan, oh! Giant ka na, oh! Sila nga ito nakahingin, eh. Ay! 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 Wow, baka gutom na din, no? Ay! Aray ko! Nakabato Ada na naman! Aga-aga eh! Ano ba ang problema? Ba't parang pasil yung mukha mo? Sir Pat, pinipilit ba naman ako makatapos ng karerang tulad niya? Eh wala namang hilig sa akin ng pag-aaral. Alam mo, Dan? Kung ako tatanungin mo, tama yung arapat mo eh. Dahil iba na siyempre yung titulado. Iginagalang. Di ba? Bakit? Ginagalang naman ako dito sa teritoryo natin ah. Eh, sinabi ko bang hindi? Oo nga. Nire-respeto ka dahil takot sila sa'yo. Astig ang grupo natin eh. Dahil pag hindi ka nila iginaalang, timbog aabutin nila. Ito si Paulo kung magsalita. Para isang principal sa eskwelahan. Ganun wala naman pinagkatandaan. Talaga, oh. Bakit ikaw? May pinagkatanda ka ba? Wala rin. Paulo! Sarap talaga. Huwag mo naman ganyan si Tatang, oh. Okay. Tsaka huwag mong pangaralan si Adan. Ikaw nga dyan, grade 2 ka lang, nangayaw ka na. Paano? Mas mahirap pa sa daga mga magulang ko. Hindi ako kaya pa pag-aralin. Kaya nga, kahit at ako mag-aral, wala akong magawa. Tsaka isa pa, agang lumabong mata ko. Hoy! Ang sabihin mo, elementary ka pa lang, nire-rape mo na yung teacher mo. Kaya kayo sinuka ng eskwelahan mo. At yung mata mo, kaya naman lumabo. Bagong panganak ka pa lang, namboboso ka na. Hoy, Bonsai, tumigil ka dyan, ha? Oy, pwede ba? Tumigil na nga kayo. Baka mamaya magkapikulan pa kayo dyan eh. Pare-pareho naman kasi kayong lahat eh. Walang tiyaga sa pag-aaral. Sa isang bagay lang naman kayo magaling. Pagkaalak ng lalaklakin, no? Ay. Nangaral na naman ang graduate ng Hotdog University. Aba, Adan. Oy, ang aga-aga huwag mo akong iinisin ah.
Huwag mo sisirain ang araw ko. Baka mamaya pati itong tindahan ko mabwisit sa'yo. Pag nagalit ako, baka isoli ko sa'yo ang binigay mo sa akin singsing. Ang lakas-lakas ng loob mong magbigay sa akin ng singsing, puwet naman ang baso, peke, no? No? Hoy, puwit man ang baso yan. Eh, galing naman sa puso ko. Hindi, kilig naman ako. Parang ako ikaw. Papundok na to. Gago. Tatang, babalik kita sa kuweba. Dan, sige nga, ipakita mo nga sa aming mga taga-tundo na ang mga kapitenyo hindi nagpapahuli pagdating sa chicks. Aba, isa ka pa ha? Kinakampihan mo to. Magkano bang binayad niya sa'yo para maging PRO ka? ha? Tari mo naman. Adan, si Pedapon, rumes back. Ulit to na. Wow! Ang mga tao nga naman, oh, wala ka dala-dala. Ang kapal naman ng apog mo. Busted ka na, iirit ka pa rin. Hoy! Benapon! Pupulbusin ko mukha mo sa suntok kapag hindi kayo umalis sa harapan ko! What? Ay! Sandali lang, Dan. Ikaw lang ang kailangan ko eh. Huwag na natin damay pa mga alipores natin. Tapusin na natin ang laban na hindi matapos-tapos, na magkaalam-alam na. Ngayon, kapag tinalo mo ako, lahat kami magiging asong sunod-sunuran sa'yo. Pero kapag ikaw ang tinalo ko, lahat yung mga asungot mo, gagawin ko alil. Anong gusto mong laban? Inay! Inay! Nay! Oh, Elma, bakit? Nakasalubong ko si Aling Sedes tsaka si Mang Ador. Galit na galit. Bakit? Isinama daw ni Kuya si Carla sa gulo. Ilang beses ko lang sinabi sa inyo, walang mabuting pupuntahan ang barkadahan ninyo. Kapag hindi kayo tumigil sa mga katarantaduhan ninyo, dalawang lugar lang ang hahantungan ninyo. Kulungan o simenteryo. Lalong-lalo ka na. Kababae mong tao, nakikihalo ka sa gulo ng mga lalaki. Wala tayo sa simbahan ni Tay. Hindi to ang lugar ng pagsisermon. Hinahamon mo ba ako talaga? Hindi ko kayo hinahamon ni Tay. At huwag na huwag niyo akong sasaktan sa harapan ng mga barkada ko. Magkakahiyaan tayo. Police brutality yung ginagawa niyo. Kulay itim na talaga ang tugo mo, no? Nakukonsensya akong naging anak kita. Sa susunod na magkabangga tayo,
puputulin kita bilang isang rongkilyo. Ibalik sa kulungan. Oh, sige na. Pasok! Sa loob! Anda! Hello? Sarge, telepono. Hello? Sarge, Totoy ko dito. Oh, meron ba tayong bago? Inaamoy akong bahang mangyayari maming gabi. 1 milyonary in check ang magdadala ng ransom money para sa anak niya kinidnap. Sarge, mukhang big deal to. Sige na! Ito na akong pera. Oh, ayun na! Move it! Tata, huwag niyo akong pamatayin. Parang awan niyo na po, Tata. Gusto niyo, sa inyo na po itong pera. Ano ka ba naman, Gardo? Para ka lamang tau-tauhan dyan, ah. Lagi kang huli sa balita. Itong mga operations natin, masyado nang napeperwisyo. Hindi ka pa rin kumikilos yan. Anong ginagawa mo? Bagong palit ang CEO namin. Nasibak nga yung opisyal ko eh. Dahil nagkaroon kami ng major revamp. Marami kang dahilan. Kung wala ka ng interes sa negosyo natin, sabihin mo lang, marami akong pwedeng ipalit sa iyong mas matibay. Kuya, masyado kang high blood. Madali kang tatandaan yan. Hoy, Gardo, ako'y taong seryoso. Kaya't wala akong panahong makipagtarantaduhan sa'yo. Teka nga, ano bang problema mo? Ikaw ang may problema. 2 beses nang nasusungkal ang kartada natin. At yung pakialaman ng baboy, nandyan lang sa koral mo. Si Ronquillo? Alam mo na pala bakit hindi ka pa tumitinag dyan? Ba't ako matitinag? Wala namang binatbat yung pinuproblema mo. Anak ng pusa, napakahambog mo talaga, Gardo. Hanggang ngayon, nakakapit pa rin dyan sa balat mo, yung kayabangan mo. Kuya, gusto ko lang ipaalala sa'yo na ako ang nagtatag at nagumpisa ng organisasyon natin. Ikaw nga lang ang nagpalaki. Kaya relax ka lang. Dahil hindi ko maaaring pabayaan ang business natin. Ito ang tandaan mo. Kung hindi ko siya makukuha sa magandang usapan, ilalagay ko siya sa headline bukas. Hindi sinasabi yan, ginagawa.
Joey, Boss, maglabas ka ng brandy. Mukha yatang di maganda gising ng kuya mo, ah. Ganyan talaga kapag tumatanda. Nagiging nervyoso. Hindi siya nagmamalinis ako, Kapitan. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang ipakain sa pamilya ko ang perang galing sa kawalangian. Kung sa bagay, kahit na manggang hilaw, kapag hinog sa pilit, maasim pa rin kapag kinain. Sayang ka, Ronquillo. Hindi mo man lang inisip na mabuti ang ibinibigay ko sa iyong konsiderasyon. Nilaway, wala kang puhunan. Magbubulag-bulagan ka lang, magbibingi-bingihan ka lang. Papartihan kita ng parehas. Kalimutan mo muna ang medalya at promotion. Nabibili lang yung mga yan. Ang ilagay mo sa isip mo, ang kinabukasan ng pamilya mo. Hindi ka ba nakakahalata? Mas matanda ka sa akin. Mas bata ako sa'yo. Pero hanggang ngayon, sarhento ka pa rin. Matandang kabayo nga ako, Kapitan. Pero tityakin ko sa'yo. Hindi ubra sa akin ang mga batang kabayo. Pag nanipa sila ng wala sa lugar. Kapag nagawa mo yan, sisikat ka, Ronquillo. Pero tignan natin kung kaninong tugo ang kakalat sa lupa. Good luck, Kapitan. Abad! May biglaan akong trabaho para sa iyo ngayong gabi. Sir, Good night. tuloy na ho kami. Ingat lang kayo, ha? Aha. Bakit ngayon ka lang? Niyaya ako ni Captain Moreno, eh. Meron kami pinag-usapan. Purely police matters. Confidential, eh. Matulog na tayo. Pedrig, paano ako makakatulog niyan? Wala pa si Adan. Nasa loob siya ng kulungan. May pagbabago pa ba yon? Yan! Yung pagtrato mo niyan na walang pagbabago. Marami akong problema. Pwede ba? Huwag natin pagtalunan yan. Kahit gaano kabigat ang problema mo, mas mahalaga sa akin ang anak ko. Eh, anak ko rin yung siyang ganun yan, eh. Eh, tarantado siya. Kaya dapat lang siya sa kanilalagyan niya. Sige, Pedrig, sige! Dagdagan mo pa yung mura mo. Kargahan mo pa siya ng masasakit na salita. Total, ako lang naman ang masasaktan eh. Pagbalik ng anak mo dito, patayin mo na! Talagang pagpapatayin ko ang paa niya. Pagbalik niya. Kung yun ang tanging paraan para mapatino ko siya. Itay. Adan, anak ko. Bakit nandito ka? Tumakas ka, no? Mahalaga pa ba sagutin ko ang tanong nyo, Itay? Anak, ano ba nangyayari? Ba't ka nagkakaganyan? Inay, nakahanda na akong tanggapin ng mga balang sinumpa sa akin, Itay. Nagbibiro lang ang tatay mo. Pedring, huwag mo naman patulan ang anak mo. Tay, kung totoong pinutol mo na ang ugat ng pagiging Ronquillo ko, tapusin mo na ako ngayon. Hindi niya magagawa yun. Mahal ka ng tatay mo. Mahal ka namin, anak. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Isang tao lang nagmamalasakit sa akin, Inay. Si Ninong Hepe. Dahil hindi siya naniniwala na kasing sama ako ng iniisip ni Itay. Tay, hindi ko gustong kasuklaman niyo ako. At hindi ko rin hiniling sa Diyos na maging ama ko kayo. Siya ang may gustong maging anak niyo ako. Tay, maniwala kayo sa akin, hindi ako ganun kasama. Nasusupol ako sa gulo. Kung umiiwas ka ba, eh di walang basa gulo. Tay, katulad niyo rin ako. Hindi marunong umatras sa laban. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na hindi karuwagan ang umatras ng nasa lugar? Matapang ka nga. Eh kung nasa loob ka naman ng kabawong, may magagawa ka pa ba? Adan, maiintindihan mo rin siguro pag isa ka na ring ama. Para akong anak mo, Pedring. Baka
nakakalimutan mo, wala na tayo sa Cavite. Mula nung maging pulis Maynila ka, tundo na ang ginagalawan ng anak mo. Marami pa rin siga dito. Alam mo yan dahil pulis ka. Pedring, hindi lang si Adan ang may kasalanan sa mga nangyayari sa kanya. Maaari mo ring sisihin ang mga nakapaligid sa atin. Pedring, alam mo naman, magulo dito. Nay! Nay! Kuya! Nay! 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 Tay! Tay, wag! Wag! Tay! Tay, wag! Tay! Tay, kaya mo yan! Tay! 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 Hello? Tol, baka maburay ang binabasa mo. Siguro naman magkakaroon ka na ng peace of mind. Dahil tinitiyak ko sa'yo by this time, inuukit na ang lapitan ni Ronquillo. Huwag ka mag-alala, tol. Hindi kita nakakalimutan. Sa ginawa mo kay Ronquillo, bago magsara ang taon, major ka. Thank you, Tol. Yan naman ang gusto ko sa'yo Masarap kang maglambing. Aasahan ko yan. Bakit? Kailan ba ako nasira sa'yo? Tol, puso mo. Pwede ba? Ang ganda ng gising ko Huwag mo nga sirain ang araw ko. Magkita na lang tayo maming gabi, okay? Mahigit 1 linggo pa lang nawawala si pare. Pakiramdam ko, para akong nabali ng isang pakpak. Malaking kawalan sa akin si pareng Pedring. Hindi siya pangkaraniwang pulis. Adan, napakagaling na taong tatay mo. Bakit ganon, Carla? Kung kailan sila nawala, saka ako naramdaman ng mga pagkukulang ko sa kanila. Parang pasa ko ngayon ng krus ng iwan nila ako. Adan, laging nasa huli ang pagsisisi. Pero kahit nasa hukay ng mga magulang mo, alam ko, binabantayan ka pa rin nila. Adan, sana patunayan mo sa kanila na maaari ka rin nilang ikarangal. Itama mong mali. Uli na, Carla. Namatay si Itay. Na may marka akong rehas. Paano niya ako ikararangal? Itinuring niya akong pinakamasamang anak dito sa Tondo. Sa kabila nun, nakuha niya pa rin ako iligtas. Ako ang dapat namatay, Carla. Hindi si Itay. Kahit kailan, ang anak maaaring makati sa mga magulang.
Pero ang mga magulang, hindi matitiis ang mga anak. Kung ang Diyos nagpapatawad, ang itay mo pa kaya na tao lamang. Lumuha man ako ng dugo. Hindi niya pa rin ako mapapatawad. Iisa lang ang alam kong paraan para matumbas akong ginawa sa akin ni Itay. Igaganti ko sila ni Inay. Boss, kahit na kinakanti tayo ng ilang mga senador sa Senado, hindi pa rin nababawasan ang kita natin sa wedding. Untouchable pa rin ang grupo natin dito sa Maynila. Magaling, magaling. Tungkol naman ho sa droga, boss, wala ho tayong sakit ng ulo. Dahil mas malaki ho ang kinita natin nitong linggong to. Kaya sa hunong nakaraan. Okay, good. Okay na rin ho tayo sa pera at sa naiya. At wala na rin ho tayong problema sa mga tiga-arastre. Sa laki ho ng perang itinatapal natin sa kanilang mga mata, bulag na rin sila at walang nakikita sa ating mga palusot. Magaling. Yan ang gusto ko sa inyo. Lagi kayong okay. Walang bulilyaso. Tol, para kang pumapalo sa kabayo, pero lumalatay sa kalabaw. Alam ko kung pinaparinggan mo eh. Kuya, hindi ba inayos ko na yung kapalpakan ng mga bata ko? Mr. Moreno, inuud na sa rongkilyo. Kaya wala nang tinik sa lalamunan natin. Interes ng organisasyon ang pinangangalagaan ko. Nalalaman yung lahat yan. Kaya ayokong nasisilipan tayo ng butas. Mahirap talaga ang katayo namin mga pulis eh. Sala sa init, sala sa lamig. Straight talaga ang tatay niyo. Kaya maraming nagagalit sa kanya. Na puro baluktot ang pag-iisip. Hepe, sana huwag mo kaming pabayaan ni Kuya. Sa lahat ng bagay at oras, nasa likod niyo ako. Adan, nararamdaman ko ang hirap ng kalooban niyo magkapatid. At kahit hindi ka kumikibo, nababasa kong galit sa iyong mga mata. Ninong, patapon ang buhay ko ngayon. Kaya harangan mo na ako ng bala. Hindi ako mapipigil sa paghahanap sa mga kriminal na yon. Saan mo sila hanapin? Sino ang kriminal? Sino ang hanapin mo? Mali ang nasa utak mo, Adan. Kahit makilala mo kriminal, wala kang karapatan musga sa kanila. Ako ang batas. Ako ang dapat maningil sa kanila. Pamilya ko ang biktima. Ako ang naapi. Kaya may karapatan ako lutasin ito sa sarili kong paraan. Wala ka na sa katwiran mo, Adan. Nadadala ka lang ng galit mo. Kuya! Adan! Huwag mong kalimutan na kapiling ang batas. Kapag may inutang kang buhay, kalimutan mo nang may pangalawa kang ama. Kuya! Alam nyo pare, ibabasa ko kay Ben hapon eh. Alam nyo, kahit na ganun katindi yung galit sa atin ng hayop na yun, hindi ako naniniwala na magagawa niyang ganung klase. Dahil kilala natin ang likaw ng bituka ng hapong yun. Eh, lalaki pa rin yung pendehong yun. Alam ko, hindi sa mandadami ng ibang tao. Hindi naman kita maintindihan kung bakit ipinagtatanggol mo yung hayop na benapon na yon. Paulo, baka nakakalimutan mo. Mortal nating kalaban yon. Oy, Jimboy, huwag mo rin kalimutan, anak ng pulisan si Adan. Malay mo, atraso ng airpods niya yun, dahilan ng massacre na yun. Tol, sino nga kaya yung mga tarantadong killer na yun? Adan? Bakit di na lang natin hintayin ang resulta ng pag-iimbestiga ng ninong hepe mo? Mahirap at delikado magbintang. At saka puro haka-haka lang naman ang kutob ng barkada natin. Kuya, huwag mo sanang dalasan ng pag-alis mo dito. Natatakot kasi ako pag mag-isa lang ako dito sa bahay eh.
Yun lang ba ang problema mo? O sige. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Talaga, kuya? Pipirmi ka na dito sa atin? Hepe, patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nagkalakas ng loob na ikumpisal sa inyong totoo. Hindi ko na po kayang sikmurain ng konsensyang pilit kong nilulunok. Hepe, kitang-kita ko po ng paulanan ng bala ni Abad ang pamilya ni Sargento Ronquillo. Siya po ang hayop na kriminal na hinahanap ninyo. Hepe, inaamin ko po. Natuwa ako kaya hindi ko po naisumpong sa inyo kaagad. Alam ko kung bebeltahan nila ako kapag nalaman nila ako ang nagtip sa inyo. Minsan po kasi, mahal ko rin naman ang buhay ko eh. Hepe, nung una, pinala ko po sana ipagtapat kay Adan. Pero nagbago agad ang isip ko eh. Dahil natatakot ako itaya ang buhay ko para sa ibang tao, kahit na amo ko pa sa sarhento. Kung natatandaan ninyo, nung puntahan niyo si Adan sa sementeryo, nandun po ako. Pinatay ko na ang kinakantahan ng amo. Sana uling Ngayon umpisal pala, kay Adan eh. happy ka naman nangungumpisal. Kaso po, umira Tote na Kulet. ang katuwagan ko eh. Ako naman ang magbibigay sa'yo ng komunyon. Hindi ko masabi na si Abad ang talagang pumatay sa Amen. pamilya ni Adan. Hepe, Grabe ka naman, Adan. Kamamatay pa nga lang ng mga magulang mo. Sakit ng ulo na naman gusto mong pasukin, ha? Okay lang naman sa nanay ko, maging magsyota tayo. Pero para ang itanan mo ko, hindi yun papayag dahil walang magbabantay nitong tindahan. Magwawala yun. Hayaan mo siya magwala. Bakit? Nanay mo pang pakikisamahan ko? Hindi! Hindi pala eh! Basta hindi pa rin ako papayag. May pinagmamalaki ka ba? Tinatakot mo ba ako, Adan? Nako ha, hindi porke syota mo ako, pwede mo na akong kalad ka rin kung saan mo ako gusto dalhin anytime. No way, pare ko. Pasalamat ka nga dyan eh. Pinatulan pa kita. Eh, kay bata-bata kong ito eh. Nagpaloko na ako sa'yo. Ang sabihin mo, kaya ka nanginginig sa akin dahil naka 2-in-1 ka. May syota ka ng pogi. At may manong ka pang bodyguard. Ala Kevin Costner, oh. Ulul! Huwag mo nga akong binabaliktad, Dadan, ha? Kung hindi pa dahil dyan sa mga sulsol ng barkada mo, hindi mo pa sana ako na brainwash, no? Oo, ang babae nga naman. May kursunada na, ayaw-ayaw pa. Pag di mo dinalaw, nagmamaktol. Pag iniwan mo naman, hahabol-habol. Ay, nako, kinuha mo lang yan sa kanta. Luma pa, kapanuhunan pa yan ng tatay ko. Nako, gurang ka na nga talaga. Pwede ba, huwag mo paandaran dito at hindi ka uubra at hindi ka rin lulusot. Hindi lulusot, ha? Talaga? Huwag paandaran. Aba, dapat lang. Dapat, ha? Dapat! Oo! Oo. Oo, ha? Tingnan natin. Adan, ba't parang high blood ka? Ano siya? Baba! Adan, bakit? Bunso! Bunso, tama mo! Bakit sandali? Baka bubot na! Hoy! Nasisiraan ka na ba ng baet? Hoy! Anong gagawin mo? Kala ka, taas, dali! Pare, di yata nabibiro siya. Hoy! Awatin! Adan! Nasisira na ba ang ulo mo? Adan! Dapat, ha? Dapat. Sa'yo ang nanay ko! Nanay ko! Isang tanong sa sagot. Uuwi ka pa ba sa nanay mo? O sasama ka na sa akin? Hayop ka talaga, Adan. Tingnan mo kung anong ginawa mo. Giniba mo yung stand ng nanay ko. Paano pa ako niyan uuwi sa amin? O ngayon, Eh, di sasama na ako sa'yo. Sabi ko na nga be, kapag hindi nakuha sa santong dasalan, sa santong gibaan, timugan na! Ay! 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 Kuya, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo? ano yun? Carla!
Ate Carla mo na siya. Ate? Mula ngayon, dito na siya titira. Para may kasama kapag wala ko. Ayan! Ate Carla, totoo ba yung sinabi ni Kuya? Eh bakit wala kang daladalang mga damit? Tinakot ka ni Kuya, no? Elma, bukas ka na mag-imbestiga. Magpapahinga na kami. Tawag na ako ni boss. Good night. Good night! Sige ha. Halika na. Ay naku, kararating pa lang natin ha. Elma, andyan ba kuya mo? Andito po. Kuya! Tuloy po kayo. Salamat. Bakit na naman ba? Oh, Santiago. Pangilinan. Gabing-gabi na. May atraso ba ako sa inyo? Wala naman, Adan. Pero pakiramdam ko, napaka-importante na sadya namin sa'yo kung aabutin pa natin siya ng buhay. Asset ni Sargento Ronquillo si Totoy Kulit. Magkasunod sila itinumba. Parang naniniwala akong iisa lang ang nagmaster sa kanila. Si Abad, yung tinutukoy ni Kulit. Kung ganun, ang kriminal at mastermind ay posibleng iisa. Kung nadugtungan lang na 1 minuto pa ang buhay ni Totoy Kulit, naniniwala rin ako na yung Abad na tinutukoy niya, ang gusto niya ipaliwanag kay Adan. Eh di umpisa natin kay Abad. Siya ang gawin nating susi. Baka siya ang kriminal. Adan, may hinala ka ba o kutob man lang kung sino ang tinutukoy na abad ni Totoy Kulit? May kasama ba kayong abad sa Western? Hindi ko malaman kung anong pinakain ng trantadong mato na yan sa anak mo. Sa dinami-dami ng matitino niyang maliligaw. Siya pa itong sinamahan! Ador, may panahon pa. Bawiin natin si Carla. Ipaliwanag natin kay Adan na napakabata pa ng anak natin para mag-asawa. Sedes, alam mong hindi ko galing lumuhod sa kahit na kanino. Ginusto niya yan. Pues kailangan lunukin niya yan kahit na gaano kapait. Isa lang ang dapat tandaan ni Carla. Wag na wag siyang magkakamaling ipanik dito ang Adan na yan. Marunong at sanay din akong pumatay ng hayop! Abad, May kailangan ka? anak ako ni Sargento Ronquillo. Ikaw pala si Adan. Turente, mamaya na tayo mag-usap. Okay. Tungkol saan to, Adan? Tungkol kay Totoy Kulit. Asset siya ng tatay ko eh. Napatay siya ng isang gabi. O ngayon, anong problema? Sir, bago siya nalagutan ng hininga, may naisulat siyang pangalan. Kapangalan mo, Abad. Iniimbestigahan mo ba ako? Hindi naman. Nagtatanong lang. Baka kasi yung Abad na yon na maging susi para malutas ang pagkamatay ng mga magulang ko. O maaari ring yung Abad na yon ang mismong kriminal. Kung pinagbibintangan mo ko, aasunduin kita ng libel at moral damages. Kung nagtatanong ka lang, sinagot mo na tanong mo. Pareho lang ang pangalan namin, di ba? Para maging maliwanag sa'yo,
Nasa special task force ang tatay mo. Nasa theft and robbery ako. Kahit pareho kaming pulis, magkaiba ang division namin. Walang pakialaman. Hindi ko kilala yung toto'y kulit ng sinasabi mo. Dahil may sarili kaming informer at acid dito. Nagkakaintindihan tayo? Alam mo, bata, ang lakas ng loob mong mag-imbestiga. Dito pa sa loob ng opisina ko, ah. Pulgas ka lang dito kung titirisin kita. Siguro nga. Kaya sana hindi ikaw ang abad na hinahanap ko. Pag nagkataon, ako ang pulgas na magbibigay ng problema sa aso. Hindi maaaring basta't damputin ko na lang si Abad. Na wala tayong sapat na katibayan. Pinaalala ko lang sa'yo, hindi yan tatanggapin sa korte. Hayaan mo. Ako mismo susubaybay sa kanya. Kung tama ang kutob mo, umasa kang ibibigay ko sa iyong katarungan. Hanggang kaya ko. Hihintayin ko kayo, Ninong. Pero pag nagdilim ng paningin ko, gaano mang kabigat ang maging kasalanan ko, Diyos nang bahala sa akin. May nakalimutan ka, Dan. Dito sa lupa. Batas ang magpaparusa sa'yo. Pepe, ang hindi ko makakalimutan, sa bibig mo na rin ang galing. Bulag ang batas. Paano mo makikita ang katarungan? Ipinaligpit ko sa'yo si Ronquillo. Pero hindi ko inuto sa'yo na itumba mo, pati yung informer na adik na yon. Tama ka, sir. Pero baka nakakalimutan mo. Tulad na sinabi ng kuya mo, interest lang ng organisasyon ang iniisip ko. Nakita niya eh. Nangupakan namin si Ronquillo. Isipin mo na lang, Kap. Kung nakarating kay Hepe yung tape na nakuha ko kay Colette, eh dahil laki sunog. Ang hirap sa'yo. Masyado kang nagiging amateur. Hindi mo sinisiguro yung trabaho mo. Alam mo ba, nang dahil sa kabobohan mong yan, binigyan mo ng pagkakataon na masilipan tayo ng butas ng anak niyang halangang bitukang yon. Tandaan mo, tirador din ang hudlom na yon. Kumaksa! Masyado kang nagiging nervyoso, Kapitan. Kung yung ama na naging tinik sa lalamunan natin eh, tinanggal ko. Hindi ko papayagang makapuwing sa atin yung anak lang. Pulis ang pinagbibintangan mo. Paano mo sila haharapin? Adan, aagos lang ang dugo. Wala kang laban sa kanila. Tinggari ng bala ng baril ko, Carla. Pag tinamaan ko siya, demonyo ang abad na yung pag nabuhay pa. Adan, alam kong kaya mo yung gawin. Matapang ka eh. Pero paano naman ako? Makukulong ka kapag nakapatay ka. Paano kung ikaw mapatay? Adan, matakot ka naman sa Diyos. Isama mo na lang ako sa panalangin mo pag kinausap mo ang Diyos. Huwag, Adan. Mahal kita. Huwag mong hayaang hatulan ka ng panahon. Ayokong may mangyari sa'yong masama. Mahal din kita, Carla. Adan. Mahal na mahal. Palibasa masamang damo yung kumag na yun. Akalain mo ba namang umabot pa sa ospital yun? Naisulat pa yung apelido ko bago siya natodas. Hindi problema yan. Hindi lang naman ikaw ang abad dito sa Maynila. Sir,
Nag-radyo si Kapitan. Pinagre-report tayo sa opisina. Isa pang buwisit tong si Moreno eh. Tara. Oh! Thank you, sir. Tira talaga ang ulo mo. Pati sundo inaangkin mo. Sige, Pedring! Sige! Dagdagan mo pa yung mura mo! Kalgahan mo pa siya ng masasakit na salita! Total, ako lang naman ang masasaktan eh. Pagbalik ng anak ko dito, patayin mo na! Talagang pagpapantayin ko pa niya. Pagbalik niya, kung yun ang tanging paraan para mapatino ko siya. Tay, hindi ko gusto kasuklaman niyo ako. At hindi ko rin hiniling sa Diyos na maging ama ko kayo. Siya ang may gustong maging anak niyo ako. Tay, maniwala kayo sa akin, hindi ako ganun kasama. Nasusupon ako sa gulo. Tay, katulad niyo rin ako. Hindi marunong umatras sa laban. Kuya! Anong gagawin mo sa baril ng tatay? Kuya! Alam kong nasa isip mo. Kung itutuloy mo ang balak mo, sana makabalik ka pa ng buhay. Adan, nakapagpasya na rin ako. Pag umalis ka ngayon, hindi mo na ako makikita sa bahay na to. Ate! Kuya! Pag umalis ka, baka ito na ni Ate Carla yung sinabi niya. Iiwan niya tayo. Kuya! Kuya! Yung pinakita kong chick. Bola na naman yun eh. Hindi. Ang laki nung pinakita. Kamuti akong malulong, pare. Oh. Wiwiwi lang ako, ah. Sige. Kaya mo, ah. Huwag na. Ibuhol mo na lang yan. Huling gising mo na to, Abad. Pagpikit muli ng mga mata mo, hindi ka natitilan. Anong kailangan mo sa akin? Isang tanong lang. Pag nagkamali ka ng sagot, dulo ng baril ko ang huli mong makikita. Ano ba talaga gusto mong malaman? Bakit mo pinatay ang tatay ko? Inutusan lang ako eh. Pinamastra sa akin ng tatay mo. Hindi ko sinasadyang madamay kayo ng nanay mo. Yun ang pagkakamali mo. Hindi mo ako siniguro. Sana hindi na ako nakarating dito. Sinong nagutos sa'yo? Si Kapitan Moreno. Carla! Carla! Carla!
na. Wala na si Ate Carla. Nay, patawarin niyo ako. Anak, bakit mo nagawa yun? Hindi naman ako tututol kung talagang gusto mo nang lumagay sa tahimik. Sana kinausap mo muna kami ng tatay mo. Natatakot po kay tatay eh. Gaga! Napakababaw ng dahilan ng paglalandi mo. Ako pa na sarili mong ama. Ang ginagamit mong dahilan sa katuwiran mo. Kung meron kang dapat katakutan, ay yung lalaking sinamahan mo na halangang kaluluwa. Inumpisahan ko na ito. Bahala na kung saan ako makarating. Dan, dating mga parak yung tinira mo. Pag binuweltahan ka ng mga yun, tsak na hindi ka nila bubuhayan. Tama si Bunso, Adan. Alam naman namin ang kalibre mo. Buong-buong lubon sa laban. Pero, di kaya mas mabuti kung miskiyada ka na muna ng Tondo. Yun talaga ang plano ko kaya ako nagpunta rito. Bunso, may papakiusap sana ako sa'yo. Ikaw pa! Eh, alam mo naman kahit anong iutos mo sa akin, sumusunod ka agad ako. Nanginginig pa. Baka pwede mo samahan si Elma sa Cavite. Sa Lolo Panyong ko. Yun lang? Siyempre naman. Elma pa. Rico, Oo. wala naman ako ibig sabihin doon. Ikaw masyado kang ano. Pare, kung dadali ni Bunso si Elma sa Cavite, paano ka? Tsak na nakatimbre ka na sa mga parak. Oo nga. Sa bayan na, kung kinakailangan. Diyan mo kung maasahan, Adan. Kahit isang batalyon, ang makasagupa natin, hindi kita iwanan. May sinumpanya at ang barkada, ang isa para sa lahat, ang lahat para sa akin. Uy, ano ka ba? Aray, Tatang tumingin ka na dyan, oh. Sapat na may utak eh. Adan, anong gusto mong papili namin para sa'yo? Labang ko to. Kaya laylo muna kayo. Habang dumidiskarte ako sa mga may atraso sa akin. Sir. Sayang ka, Bad. Maaga mong inubos ang tapang mo. 2 beses mong tinakasan ng impyerno. Pero hindi ka rin nakaligtas sa kalawit ni kamatayan. Ngayon, 2 na kayo ni Ronquillo na mag-uunahang humarap kay Satanas. Belaro. Sir. Gusto kong makilala yung mas matapang na lalaki na nagpatumba kay Abad. Kapitan, sino ho ba ang suspect nyo? Ang unang taong nagpasakit ng ulo ko. Si Adan. Sige, akyatin nyo! Ano? Sir, wala nang tao sa taas. Madulas din talaga ang tarantado. Lumayos na siguro ng Tondo yan. Tara! Pare, nandito ako. Sabihin mo sa amo mong pulis-pulisan na hindi ako aalis ng Tondo hanggat hindi kami nagkakaharap. Oo! Sasabihin ko! At para hindi mo makalimutan, Talaga palang matapang ang tarantadong yun. Ako na ngayon ang gusto niyang puntiryahin. Kapitan, kasalanan lahat ito ni Abad. Isinigaw niya kayo. Kap, malambot lang pala ang bumbunan ng hambog na yon. Nadarang lang ng konti sa apoy eh. Napasok agad. Nagkakamali siya ng binabangga. Tignan ko lang kung may itatagal sa akin yung uhugin na yun. Sir, meron banggi ng hoodlum na yun. Parang kabuting biglang sumusulpot. Tignan niyo nangyari kay Bilaro. Hindi problema yon. Para lumabas ang pusa,
kailangan bulabugin ng mga kalaro niyang daga. Si Ben Hapon ang magtuturo kung saan sila naglulungga. Bakit ho? Pulis ako. Pulis? Aba naku, ano kasalanan ko? Sa presinto ka ng mangal. Tsapa, baka naman peke yan, masabit ka. Kung peke itong tsapan to, ito hindi. Ay! Umalis na ako si Paolo, pero darating na ho yun. Eh bakit ho ba? Oh, ayun na ho pala siya. Ayun ho. Hoy! Tigil! Sir! Ano ba atraso ko? Wala naman. Gusto ko lang marinig ang boses mo kapag kumakanta ka. Ano yan? Ano? Anak ng demonyo! Naiskertahan tayo! Mag-alas 12 na. Baka hinihintay na tayo ni Kapitan. Tayo na! Pipi yata itong mga to eh. Bugbog sarado na, ayaw pa rin sumigaw. Ganun ba? Adan! 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 Jimboy! Adan! Masamang balita. Sinalvage kagabi sila Tatang at Paolo. Sino kumana sa kanila? Mga aso ni Kapitan. Paano mo na siguro? Kasama si Ben Hapon. Nangabulin din ako. Tutasin ni Kapitan, di ba? Udas talaga yung hayop na yun, ah! Sir, mga barkada ito na inaanak nyo ah. Lumalala na ang sitwasyon, Hepe. Nung una, si Abad at ang mga tauhan niya. Ngayon naman ang mga grupo ni Adan. Kung babasahin ko ang senaryo, mukhang gantihan na to, Hepe. Kailangan maunahan natin mga kaaway ni Adan sa kanya. Si Adan!
Moreno, si Ben Hapon ho. Informer ho siya ni Gardo. Magandang araw po. Ano kailangan mo sa akin? Wala ang amo mo rito. Alam ko ho. Si Kapitan nga po, ibabalita ako sa inyo eh. O bakit? Naiinip na ba siya sa promotion niya? Sabihin mo dyan sa apurado mong amo na itimbre ko na siya kay General. Oh, ano pa yung tinatanga-tanga mo dyan? Nasa morgue na ho si Kapitan eh. Pinatay ni Adan. Sino nga dan? Isang pipitsuging hoodlum po. Ang pagkakakilala ko, Tubong Cavite, Laking Tondo. Tapos na ang labang ko, Jimboy. Sana mapatawad ako ni Nay at Titay. Alis na ako sa Tondo. Babalik na ako ng Cavite. Sasama ako sa iyo, Adan. Delikado na rin buhay ko dito sa Tondo eh. Tsaka total, nandun naman si Bunso eh. Di magkakasama-sama pa rin tayo. May kulang pa. Sino? Si Carla. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko. Kahit nabuntis pa siya. Sa katayuan mong yan. Ano pa magandang kinabukasan na may bibigay mo sa kanya? Sana'y maintindihan mo kami bilang mga magulang. Adan, hindi tama yung sinabi mong tapos na ang mga problema mo dahil napatay mo na ang mga kriminal. Paano pananagutan mo sa ating batas? Pinairal mo ang tapang mo. Parang wala kang damdamin. Masyado kang makasarili. Adan, bubuhayin ko tong dinadala ko. Kahit wala ka. Adan, ayokong tularan ka na magiging anak natin. Ayokong makilala niyang isa kang kriminal. Tama na siguro yung minsan naging maligaya rin tayo. Adan, pag umanda na ang ihip ng hangin para sa'yo, balikan mo ang aking anak. Oh, si Carla. Adan! Elma! Adan! Jimbo! Uy! Kamusta na? Kamusta grupo? Malungkot, Bunso. Si Elma. Nasa loob eh. Nagsasaing bayaw. Bayaw? Bayaw? Anong pinagsasabi mong bayaw? Hindi ko napigilan sarili ko eh. Tsaka Adan, kasalanan mo rin naman to eh. Pinaglapit mo kami. Pinakatid-hatid mo eh. Kuya! Jimboy! Oh, ano ginagawa mo kay Bunso? Totoo bang pinagsasabi ng bansot na to? Na kayo na raw? Ang dali naman! Eh kasi si Bunso, ang bilis-bilis. Parang jet eh. Aray ko, naku! Aray ko, aray ko. Baka pinwesa mo. Hindi naman talaga eh. Kung yung nga retrato eh, pag pinasok mo sa Photo Express, 1 oras lang develop na. Kami pa kaya ni Elma, matagal na kami nagkakagustuhan sa isa't isa. Di ba, love? Walang lokohan, ha? Wala naman talaga eh. Pasasabugin ko yung ulo mo. Ikaw pa. Aray ko, aray ko! Si Lolo Panyo. Sa murang edad mong yan,
Maaga mong pinaagos ang dugo sa iyong buhay. Adan, saan ka ng rungkilyo? Sa'yo ko nakikita ang larawan ng iyong ninunong Tiago. Hindi komot masamang ugat ang tinagpas mo, ay maaari mo ng takasan ng batas. Hindi, Adan. Malaking pagkakamali yun. Marami tayong mga kamag-anakan dito na magagaling na abogado na maaari kang idepensa. Ang ibig ko sabihin, yung mapagaan man lang ang parusang ipapataw sa'yo. Bata ka pa, Adan. Manghinayang ka sa buhay, isa lang yan. Iwasan mo ang malagim na naging wakas ng iyong ninunong Tiago. Atan Ronquillo! Alam kong nandiyan ka! Bibigyan kita ng 10 segundo para sumuko! Pag hindi ka lumabas dyan nang nakataas ang kamay, paulanan namin kayo ng bala! Kahit may madamay pa dyan! Wala akong pakialam! Huwag mo na, Adan. Huwag kayong kikilo sa kinalalagyan ninyo. Ako ang bahala. Isa! Lalabasin ko sila. Lalo pa nyo. Hindi ko kilala yung mga hayop na yun. Baka mapahama kayo. Dalawa! Nasa Cavite tayo, Adan. Sila ang dapat mag-ingat. Tatlo! Ako ang punong barangay dito. Anong problema mo? Si Adan ang kailangan ko! Pinatay niyang hayop na yan ang kapatid ko! May warrant ka ba? Hindi ko kailangan niyang tanda! Shoot to kill ang order dyan! Kaya pag hindi niyo inilabas yan, dadanak ang dugo din sa Cavite! Bah, illegal ang pasok mo, bata. Baka kayong maligo sa sarili niyong dugo. Gago ka pala eh! Mga bantay bayang gusla. Kaya, isa pang masamang kilos mo, ikaw at yung mga tauhan mo, gagawin kong pataba sa talabahan. Kaya dinaramdam ko, Ginoong... Cesar. Cesar Moreno. Oh, Cesar Moreno. Tatapatin na kita. Para noon matapos na itong salitaang ito. Alam mo masakit man tanggapin, Ginoong Moreno. Hindi ko maibibigay sa iyo ang anak ng Cavite. Pero huwag kang mag-alala. Pagdating ng tamang panahon, si Adan ay aking isusuko sa tunay na may kapangyarihan. Binubuenas ka pa rin, Adan. Pero mamalasing ka rin. Pag hindi ka sumunod sa akin, sa Manila ngayong gabi. Tandaan mo, pag tilaok ng manok bukas, at hindi mo nakita ang mukhang ito, magsisisi ka. Tandaan mo yan, Adan Ronquillo. Ay na! Adan, kanina'y pinigilan kita. Pero sa takbo ng pangyayari, kinukonsinti na kita ngayon. Gawin mo kung anong nararapat. Carla! 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 Kanina pa ako naghihintay sa'yo, Adan. Kung nagtagal-tagal ka pa, ganyan na rin ang nangyari kay Carla. Budas ka, Ben Hapon. Nasaan si Carla? Nasaan? Masyado namang mainit ang tumbong mo. Kung talagang hudas ako, hindi na kita binigyan ng pagkakataon. Bumababa ka pala ng sasakyan. Tinumba na kita. Pati na yung 2 alalay mong gago. Pero hindi ko ginawa. Dahil kung malaki atraso mo sa akin, mas malaki atraso mo kay Moreno. Kaya kailangan tubusin si Carla sa amo kong si Mr. Moreno bilang kapalit ng buhay mo. Kung mahal mo siya. Huwag mo sayangin ang oras ko. Saan ko siya matatagpuan? Sa rest house ni Moreno sa Antipolo, Barrio Sumulong. Madaling makita yung bahay na yon. Nag-iisa lang yon. Kapag may masamang nangyari kay Carla,
Kahit saan mong sulok kayo ng daigdig magtago, susundan ko kayo mag-amo. Mauna ka na. Sabi mo sa amo mo, darating ako. Si Mr. Moreno. Tandaan ninyo, kailangan ko siya ng buhay. Ako ang papatay kay Adan Ronquillo. Bibigyan ko ng palugit yung nagmamahal sa'yo. Pero pagputok ng araw at hindi siya lumitaw, pasensyahan tayo. Tataniman ko ng tinggayang maganda mong mukha. Kahit magdasal ka na, habang may panahon pa.
Carla. Adan! What? Dahil sa ginawa mo, napatay ang ugat ng sindikato sa Maynila. Alam mo ba ang tataas ang ranggo ko? Kapag sinama kita sa listahan ng mga napatay sa enkwentro ito, Hindi ko inaasahang marinig ko sa bibig mo ang sinabi mo, Ninong. Tama ka! Hindi na ako dapat nabuhay. Dahil ayoko mabulok ang katawan ko sa bilangguan. pakinggan mo ako, Adan! Ikaw ang makinig sa akin! Kapag hindi mo pinutok yung hawak mo, akong papatay sa'yo. Huwag mo itaya ang buhay mo sa akin. Bata ka pa. May pagkakataon ka pa, Adan. Wala na, Ninong. Kaya tapusin mo na ako. Kalabitin mo na yung hawak mo! O magsabayan na tayo! Adan! Kahit masamang damo, hindi ko tinabas. Binigyan ko siya ng pagkakataong mabuhay. Dahil naniniwala ako na matutupad din ni Parang Pedring ang pangarap niya sa kanyang anak. Sana maging makabuluhan ang magiging alamat ni Adan. Ninong, hindi ako sisira sa aking pangako. Tutumbasan ko ng kabutihan ng mga nagawa nating kasalanan sa batas. Carla, ang nangyari sa Tondo ay magsisilbi na lamang na isang panaginip. Sa Cavite natin haharapin ang bagong bukas.